Pag si Lola na ang Akadi nahapag. Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Muling paglalakbay dito sa kabundukan, lakbay doon, lakbay dito, at yung ating mga palatandaan po mga kabayan. Habang tayo naglalakad sa kabundukan, may ingay, may kaluskos, so ibig sabihin may tao dyan, no? At mayroong nagtatrabaho dyan. Yung mga kaingin nila, yung mga taniman nila mga kabayan, kasi busy na ang mga tao dito sa kabundukan ngayon dahil malapit na ang tag-ulan or nag-umpisa na talaga ang tag-ulan mga kabayan. Busy sila sa pagtatanim, no, at paglilinis. Kaya tara po mga kabayan, ayan, no, may ingay sa ibaba mga kabayan. Puntahan natin at maki-isyoso tayo para makita natin kung ano ba talaga ang buhay ng ating mga katutubong Aytas dito, kung gaano sila kasipag. Kaya tara po mga kabayan. So ayan po mga kabayan, ayun, nakikita natin, no, medyo malayo pa pero magkakasama yung mga mag-iina, mag-aasawa, nagtutulungan, pati yung mga bata. May kubo doon mga kabayan. Kailan yung dinadaanan natin? Siyempre, same as usual, ganito talaga mga dinadaanan natin kung saan-saan. Hello! Hi, Tay! Good morning! Wow, ang lapad naman pala ng ano nyo dito, taniman. Ha? Puro gabi? Ube. Wow, ay ano bang tawag dito? Ube, ba? 'Di ba? Tama, ube ito, 'di ba? Oh, ubing helaya. So ayan po mga kabayan, busy nga sila ni nanay at ni tatay. Hindi ko po kayo ma-disturbo muna saglit. Oh, sige. Pasensya na ha, ma-disturbo namin kayo saglit, saguli lang. Ano pong ginagawa niyo po dito? Ay, ito yung ano, tika, lagyan ko po muna kayo ng mic para marinig ko kayo ha. Ito po, suot muna yung baro. So ayan po mga kabayan, naabutan nga natin si tatay, talagang napakasipag. Alam niyo po ito, tay? Anong tawag sa inyo niyaan? Yung damo na yan? Arakuro. Arakuro. Sa amin sampinit. Oh. Sampinit po sa amin, tay. Ito yung mahirap pag gumapang sa taniman mo mga kabayan kasi may mga tinik. Pero tay, bakit kinakamay nyo? Wala kayong guantes? Wala pong Hindi guantes. kayo nasusugatan? Kahit na masusugatan, pilitin ka para luminis. Oh para my luminis. God. Kahit masusugatan, walang guantes, no? Pipilitin para daw malinis mga kabayan. Kasi nga, pag umulan ng umulan, tate, gagapang to, tama, di ba? Oo. Gumagapang to at mahirap po bunutin, no? Although madali siyang bunutin mga kabayan, ibig ko sabihin, mahirapan ka kasi nga may mga tinik-tinik. Halip po kay mga kabayan, makita nyo po yung kanyang hitsura sa mga tinik-tinik. Ay tay, pakita po natin tay kung gaano ka talas at kadami at kalalaki. Ayan po, oh. Kamag-anak sa makahiya. Pero ang tawag namin dito sa amin, sa Bisaya, ay sampinit. Talagang gagapang ito. Pero ang tawag dito sa mga katutubong Aytas ay arakuro. 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 Arakudo. Ay, apo. Kasi, so, ganyan. Kasi umaray ka, kasi kung umaray ka, niya arakuro. Kasi kung masaktan ka, mga kabayan, pag binunot mo, sasabihin mo, aray. Kaya, tinawag siyang aray kuro. Aray kuro. Aray kuro. Ang kuro, ano po yun? Aray, ang aray. 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 Ang kuro. Yeah. Yung, yung... Ako. Aray kuro, aray ko. Parang ganon. Aray ko. Aray ko. Agay ko. Ganon. Oh. Kung sa Bisaya mga kabayan, agay ko, kasakit. Sa kanila naman, aray kuro, aray ko. Kung sa Tagalog, aray ko. Aray ko. So halos lahat ay napapansin ko, ang daming ganyan. Ito talaga yung niya, damo dito sa lupa mo. Ayan, ang dami, Iba-iba. Grabe mga kabayan. Dito banda, ayan, dito banda mga kabayan. Ito. Pero si tate ay,
Dulo pa lang tay, ang hirap na hawakan. Matalim. Matalim. Pero kayo, oh, parang... kahit na matalim, di ba, yung hindi namin kasi para luminis na lang. Opo, hindi hinahayaan. Hindi Kahit na- mahirap, sabi nyo kanina, ay titiisin nyo. Patingin nga po sa mga kamay nyo po, tay. May mga sugat na ba? Wala. Or Wala. makapal na ang kalyo? Wala. Hindi na tatablan? Grabe. Anong pangalan nyo po, tay? Edgar po. Si Tatay Edgar. So ayan po mga kabayan, si Tatay Edgar, no? Anong oras na? Malapit na ang tanghalian po mga kabayan, pero nandito pa rin po sa ilalim ng trik ng araw para continuous po sa kanilang paglilinis dito. Para matapos na yung trabaho sa damuhan. Sa damuhan. At Ang lalaki ng... so ayan po mga kabayan, no? Sabi nga ni Tatay Edgar kanina, kailangan madaliin nila mga kabayan kasi mas mahirap po Tatay Edgar kapag hindi nyo ngayon malinisan kung panay ulan ay lalo silang lumalaki at dadami. Ang dadami. No, dadami sila. Mahirap siya tanggalin. Alam niyo po mga kabayan, ayan ha, pag hindi pa nabunot ni tatay, parang nakabuka pa yung mga dahon nila. Kamag-anak na siya ng makahiya. Pero kung hawakan mo na siya at bunutin mo na, titiklop yung mga dahon. Ayan po, oh, lahat titiklop. Pero si tatay habang nagbubunot, nakaganyan din siya sa kamay niya. Binubunot din niya yung mga tinik na nakabaon sa kamay niya. No, tuwing bunot, ganun din siya si tatay, no? Binubunot niya kasi minsan pa naman mga kabayan kung ano yung maliit na makapasok o makasulugsog sa balat natin o sa kamay natin mga kabayan, yun po yung pinakamasakit mga kabayan. Ito parang mga karayom, no? Ang talaga siyang pag napasukan o pag natinik ka nito mga kabayan, pag bumaon to sa balat mo, napakasakit nito mga kabayan. Pero hindi iniinda ni tatay kasi nga gusto niya malinis yung kanyang pananim kasi tag-ulan na, mas delikado at mas kawawa kasi dadami siya lalo. 'Di ba? So sige po tatay, patuloy kayo sa ginagawa nyo, no? Yung misis naman ni Tatay Edgar ay nandoon din sa ibaba, no? Nagtatanggal din ng mga maliliit na dabo. Ganon siya. Ang mga anak din busy din kung ayan. 'Di ba? Mga bata pa pero tinan mo may mga hawak-hawak na ring mga itak para tumulong sa mga magulang nila. Ano nangyari? Ba't nabasa itong bunso? Naligo? Naligo siguro. Naligo sa pawis. Dalawa anak niyo po, Tatay Edgar? Apo. Ay, mga apo na. Bakit kasama yun? Nasaan yung mga magulang nila? Sa Sambales, nag-uuling ng sa Sambales, sa sud. May ginagawa din po sa Sambales. Nag-uuling. So ayan mga kabayan, itong part na lang ang medyo ito na mahirap bunutin at nandun pa sa itaas mga kabayan. Di ba? Busy ang mga bata. So Tatay Edgar, bukod dito sa taniman nyo, ano pa po ang ibang ginagawa nyo po pagkatapos nyo po dito? Maraming tanim ko doon sa baba. Marami kayong tanim? Oo, doon sa baba. Anong Luya. klaseng... Luya. Oh wow, mga luya. Tapos na po kayo nagtanim? Oo, naglilinis na lang doon sa baba. Oh, wow. Maraming pandamo doon sa baba. So pagkatapos dito, magdadamo na naman po kayo doon. Naman doon sa baba. So ibig sabihin, hindi lang ito yung nililinis nyo. Dito at saka doon. Oo, maraming pandamo. Bukod doon sa luya, ano pa ang mga pananim doon, tatay? Yung tanim ko. Ito. Sa baba. Sa inyo pa yan sa baba? Ito. Yung may mais, kanino po yan? Matanda. Kay nanay. Iba na naman. So ibig sabihin, papunta doon tayo sa inyo. Wow. O diba? Ang sarap sa pakiramdam. Kahit nakakapagod, pero pag nakita mo na meron ng makikita sa pinagpaguran mo, masaya na. 'Di ba? Yung mga luya nyo po doon sa kabila ay malalaki na po, tay? Ganun din. Ganyan. Ay ibig sabihin may luya din to? May luya yan.
baka naapakan na natin. Kahit naman apakan, hindi naman mamamatay yan. Tutubo pa din. So anong oras ka nagsimula tayo dito sa paglilinis nyo ngayong araw? Mga banda sigurong kung hindi ka magtanim, wala kang aniin. Kung wala daw tanim, Wala magpagod, walang aanihin, Wala. walang makakain. Wala makain. Kaya kailangan daw ay magpagod. Magpagod. Tama. Kailangan na magpapapawis, magpapapagod para merong kakainin. Dito lang po talaga ako nabilib sa ating mga kapatid na katutubong Aytas dito sa kabundukan, mga kabayan, na akala mo ay hindi nila iniinda yung hirap ng buhay. Hindi iniinda yung init, no? Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang paghahanap buhay. Kumbaga walang reklamo. Lagi po. Kahit mainit, sige pa din. Tama. O di ba po mga kabayan? Kaya nakakatuwa silang puntahan, bisitahin. Minsan sumasama pa tayo kung saan sila mangalap ng kung ano-anong para lang meron silang ibenta. Kasi gusto ko ipakita sa ating buong sambayanan na ganito pala ang trabaho o pinagkikitaan ng ating mga katutubong Aytas. Na akala natin ay ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. No, grabe po. Suntok sa buwan, no, buwis buhay pa kung minsan mga kabay. Madalas, hindi lang minsan, buwis buhay pa. Madalas mga kabay yung ginagawa nila para lang makasurvive at meron silang pambili ng pagkain dito sa kabundukan, mga kabayan. Kaya, nandito ang buong team, nag-iikot, naglalagi, punta doon, punta dito, akyat doon, akyat dito, para mahanap natin yung mga katulad nila. Kasi, lalo na ngayon, marami tayong mapuntahan na mga katulad nila na naglilinis kasi nga tag-ulan na, busy na naman po sila. Kaya nakita nyo naman yung mga pananim nila, bagong sibol pa yung iba, no, yung iba maliliit pa, yung iba malalaki. Kaya ito, isa sila sa natunto natin ngayon sa ating paglalakad at tamang-tama nagdadamo po sila, mga kabayan. Wow, ang sarap sa pakiramdam, mga kabayan, habang sila ay naglilinis dito, pero nakikita ko po doon, mga kabayan, kahit paano may pausok-usok. Ano po ba ang meron dyan sa loob ng kaldero? Ano po bang nakasalang? Yung gulay, na Ganito. hindi. Anong klaseng gulay po? Unchi. Unti. Masarap yung unchi. Unchi. Anong sahog? 12. Hindi. Natawa si tatay. Siyempre, unchi yung dapat ang sahog 12. 12. O bakit binubunot nyo po yan, tay? Hindi tanim yan, tumutubo lang para baka mamatay yung luya. Nandyan. So ito, tanim po ito. Hindi, Hindi rin. Saan po ang tanim? Ito. Okay. So ayan po, mga kabayan, ha, baka minsan magtaka kayo. Ang nila, mga kabayan, ang teknik nila, kapag magtanim po sila ng luya, lalo na pag tag-init, ang ginagawa po nila, hindi nila masyadong nililinis, no? Yung mga damo, kasi nga, para hindi mamatay yung tanim nila na luya. Hindi pwedeng linisin nila, kailangan madamo, mas maigi pa madamo para hindi mamatay. Ngayon, pag sapit tag-ulan, doon na nila lilinisin yung kanilang pananim na luya, no? Kasi, siyempre, hindi na mamatay kasi tag-ulan na, nadiligan na ng tubig ulan. So, ganyan po yung teknik nila, para hindi mamatay yung kanilang mga pananim. Kumbaga may payong kasi may mga damo. Diba? So, hindi pa kayo magpahinga? Anong oras na? Mag-aalas 12 na. Magpahinga mamaya na magpahinga ng magpahinga kayo mamaya, ha? Kakain muna tayo. Tapos na. Sige. So, ayan, mga kabayan, talagang sinusulit ng mag-asawa, no, habang kasama ang mga apo, sinusulit ang paglilinis, no, hinahabol ang oras bago sila kakain ng tanghalian. Hindi mo pwedeng bungkalin yan, tay? Ha? Hindi mo pwedeng kutsoyin?
para baka makutsin yung luya. Kasi may tubo na kasi luya eh. Mapuputol lang yung tubo. Sayang. So ayan po mga kabayan, patuloy sa pagbubunot si Tatay Edgar. Baka nagtaka po kay mga kabayan ha, na hindi ginamitan ng asarol ni Tatay Edgar. Hindi po pwede kasi po may mga luya na pong pananim yan. Ngayon, kung gamitan daw po niya ng asarol mga kabayan, baka masayang maputol yung kanyang mga pananim, yung luya, sayang naman. Kaya pinagtsatsagaan kamay kahit natusok-tusok na tinik-tinik ng mga kabayan dahil hindi pwedeng gamitan ng kutso. Siguro kung walang pananim mga kabayan, siyempre mati, kutso yan ni Tatay Edgar po yan. O, diba? So, tiyaga po talaga ang ginagawa ni Tatay Edgar. Yung malaki yung isang bungso, wala pang asawa. Yun dyan. Nag-aaral yung tapos na nag-aaral kasi yung bungso ko eh. 8 lang yung grade na 8. 8 lang yung grade niya. Maglaro lang kayo dyan ha. Buti malambot yung lupa, Tino. Madali siyang linisan. Naulan na kasi. Oo, pero kung walang matigas. Dalawang sako itong itatanim ko mamaya. Ha? Dalawang sako. Nandun yung isa. Ang lalaki, no? Tanim. Hindi ka kasi nag-tatala. Wala kang ilalaga. Talaga. Walang kakainin eh. Walang kakainin kung walang tiyaga. So dito naman po mga kabayan, habang si tatay busy doon sa pagdadamo, si nanay naman ay busy din dito sa paghahanda kasi mamaya daw 2 sako yung kanyang binhi at itatanim na naman po nila mga kabayan. Kaya ito nililinis na po ni nanay. Oh, di ba? Marami-rami itong mga kabayan, malawak-lawak to kasi isang piraso siguro mga isang hakbang ganyan mga kabayan. Yung mga nila, gabi nila. Ano na magagawin niya pagkatapos magtanim? Magdamo na naman. Magdamo na naman. Oo. Yung hindi natapos. Pagkatapos magdamo, Mamuso. balik sa gubat, mamuso. Oo. Wala nang tigil. Wala na. Pahinga muna ng isang buwan di magtrabaho. Hindi kami nagpapahinga. Walang pahinga? Bawal magpahinga sa inyo, ganon? Kung magpahinga ka, pahinga din sa pagkain. Magpahinga, isang araw lang. Magpahinga isang araw. Linggo, kumbaga. Oo. Ay, paano kung magpahinga isang buwan? Anong gagawin? Anong mangyayari? Hindi, hintayin mo na itong malapit ng anihin. Hindi, pahinga muna. Huwag mo na magtanim, huwag mo na mamuso. Higa-higa lang muna. Ay kung may pagkain ka, higa-higa ka. Kung wala, Gutom. gutom ka na. Papasok Hindi ka naman magugutom kasi wala ka namang ginagawa. Hindi ka napapagod. Sige ka lang tulog. Ara ko do. Yes, ay. Wala kang kain niya. Naggagatas pa yung 2 magkapatid. Yung apo nyo. So, ibig sabihin, kayo pa ang bumibili ng gatas dyan sa mga apo nyo? Grabe mga Siyempre, kabayan. wala yung nanay nila. Sinadya siguro ng nanay, iwanan muna natin to kay Lola, kay Mama, para Yung isang babae, 2 lalaki kasi yan. okay lang yon kung iwanan sa Lola. Pero, syempre, yung pagkain, matik,
suportahan ng mga magulang. Nagtatrabaho sa Sambales. Oo, nandun. Pero nagbibigay naman sila ng pera, pambili ng gatas, pagkain sa mga bata. Wala. Wala, kayo lang talaga? Kami lang ang nag... Ay paano yun? Umuwi pa ba sila dito sa inyo para bisitahin ang mga bata? Matagal pa yun. Matagal pa. Malapit doon. Ay, matapos yung umulan. Dalawa silang mag-asawa nandoon talaga sa Sambales? Tatlo sila. Yung isang anak ng... Kasama nila yung isang yung anak. Babae yun. Lalaki kasi yung dalawa. Diyos ko mio. Ako mga kabayan, ako medyo salungat talaga ako mga kabayan no, sa mga nanay na nagiiwan ng mga anak nila sa mga magulang nila. Okay lang yon. Minsan-minsan, pansamantala na ikaw ang mag-alaga, ikaw ang bilinan muna pag mga importante, pag mga emergency na lakad, okay, sige, si Lola muna magbantay sa'yo dahil meron kaming pupuntahan yung mga ganon. Pero yung mag-alaga ka, mga kabayan, na magtrabaho yung mga magulang, and then iwanan yung mga anak sa mga lolo at lola, na alam naman din po nila na kahit isang tuka, and then sila doon nagtatrabaho, yung income nila, sila lang ang nakikinabang, hindi nagpapadala doon sa mga anak nila para sustintuhan yung kanilang mga anak na nag-aalaga ay mga magulang nila. Kasi kawawa mga kabayan, biro mo, nag-alaga na sa anak mo, nagkanda hirap-hirap na sa anak mo, and then wala silang pera. No, katulad nito, ganito ang trabaho. Problemahin pa nila yung gatas, pagkain ng anak mo. Nanganak ka pa, nag-asawa ka pa, hindi mo pala kayo obligasyon, ipasa mo pala sa mga magulang mo. Hawa naman yung mga lola at lolo. Nandito sila ang bumibili ng gatas. Pag wala, kami. Wala nandito, matik yun, sila pa rin bibili dapat. Katulad yan nagtatrabaho, pwede namang uuwi sila lingguhan dito, isa sa kanila, si nanay o si tatay, Malayo. uuwi dito. Or kung malayo, pwede naman magpadala kasi anytime, marami naman pwedeng magpadala, lalo na pag GCash. Ganun po yun. Yung obligasyon, yung sustinto, huwag kalimutan para sa mga anak nila. Huwag ipasa yung obligasyon sa mga magulang. Kasi buti sana kung mayaman kayo, o kahit naman siguro sabihin mo mapera o mayaman, hindi pa rin rason. Kasi bakit iasa mo yung obligasyon mo sa mga magulang mo, batugan ka. Nay, diba? mga ano, gutom. Nanay, yung mga anak nagutom na. Nagutom. Ayan, ang galing, nainitan, gumamit ng, baan? Adakudo. Natawa pa. Diba? Anong ulam ba? May nakasalang dito. Ulam na unte. Ay, bakit hindi pa to tinanggal? Wala pa. Luto na. Timplahan mo na, ihanda mo na para kakain tayo. Ang bango, no? Unchi, kung tawagin dito mga kabayan, para siyang spinach, Yung ganyan. no, or saluyot nila dito sa kanila. Saan po ba, Nay? Ito po, ito yung unchi sa kanila. Ayan po. Sa atin ay masarap to mga kabayan. Akala nyo po, ang sarap-sarap nito. Para di siyang saluyot. Pero the best talaga ang saluyot mga kabayan. Kailan dito sa kanila, sa lugar sa kanila, walang saluyot. Walang saluyot dito sa lugar nila mga kabayan. Unchi lang. Tapos, doon naman sa bandang Ilocano mga kabayan, Kapampangan ganito uso, unchi. Doon naman sa Ilocano mga kabayan, ay anong tawag natin? Yung mapait kuya? Kalkalunay, na yung may tinik po mga kabayan. Kalkalunay ang tawag nila. Sa atin naman sa Bisaya, ang uso ay saluyot. Hindi ko alam kung meron dito sa atin. Ayan po. Masarap to. Natikman ko na ng isang beses siguro dito. Nagluto sila ni Cha. Kaya po yung ulam nila. Ayan, nilagyan na po ni nanay ng asin. Kasi si tatay, syempre, kakain na sila mamaya-maya. No? Hinahanda naman din ni nanay yung ulam nila. Marami silang kanin. Masarap ang ulam nila. Very healthy. Asin bitsin lang po mga kabayan. Tapos unchi. Ayos na. Diba? Mga bata nagutom na eh. Ayos. Manyaman. Manyaman na?
Healthy. Saan yung gustong ulamin, Nay? Anong gusto yung ulamin, Nanay? Yung karning baboy o ganyan, unchi? Kung wala kang ulam, ganyan na. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo kainin? Baboy o unchi? Ay kung mayroon, ay kung wala. Hindi, halimbawa, kung pagpipiliin ka, saan mas masarap, ang baboy o yung unchi? Karne. Unchi ang masarap kaysa sa baboy. Very good. Healthy nga naman ang unchi, 'di ba? Ang baboy masarap yan paminsan-minsan pero wala ka nang makukuha doon. Ang makukuha mo doon high blood, no? Pero ito walang kalaban sa katawan, healthy. Gamot pa. Oh, 'di ba? So ayan po mga kabayan, dito sila sa munting kubo nila, dito sila nagpapahinga. Siguro minsan dito pa sila natutulog. No, nagdadala na rin. Dito kayo matutulog mamaya. Dito na rin pala sila matutulog. Matapos yan eh. Oo. Ganun sila mga kabayan. Pag meron silang ginagawa, dito na sila natutulog at bago sila uwi doon sa kanilang bahay, tapusin mo nila yung gawain o trabaho dito sa bundok. Siyempre may dala-dala na silang dito ko yan. Siyempre may mga dala-dala na rin po silang mga gamit o katulad niyan, mga pagkain. No, katulad niyan mga kabayan, meron na mga kaldero, baso, pinggan, tubig, and then meron na silang bigas. Di ba? Ayan may bigas kahit kapiranggot mga kabayan, pero meron silang baon-baon na bigas. Tapos mga gamit nila, ayan, mga kumot nila yung mga kabayan, sapinan na lang nila yan ng dahon ng saging, ayos na, pwede na silang matulog dyan mga kabayan. Sanay sila sa ganyan. No problem sa kanila mga kabayan. Kasi yan talaga ang buhay ng ating mga kapatid dito. And then tulad niyan, magdala lang sila ng kaldero, dito na sila magluto. And then magstay sila ng ilang araw dito mga kabayan para matapos na nila yung kanilang ginagawa. Kasi malawak pa pala dyan mga kabayan, no? Ayan pa po sa likuran, no? Madamo pa, medyo masukal pa dyan. Kaya kailangan tapusin muna nila. Kasi marami silang binhi na itatanim. Kahit mga bata mga kabayan, sa edad nila na ganyan, 3 years old or 4 years old na ganito, ang galing ng humawak ng itak. Siguro ito 3 taon or 2 taon mga kabayan, pero kita nyo naman, marunong na. Diba, sanay na sila dito mga kabayan. Tayo noon, naku, kaya ingat-ingat ang mga magulang natin. Kaya takot-takot ang mga magulang natin pag ganyan ang edad natin na humawak ng itak, baka masugatan. Pero si kanila, baliwala, sanay. Diba? Ganyan sila. So, kain na tayo. Tata Edgar, halina po kayo. Mainit na. Mainit na. Pahinga na muna. Masama din yung sobrang sipag. Kailangan, tama, wag abusuhin ang katawan. Kailangan pag nakaramdam ng pagod at sobrang init, pahinga. Kasi ang kalaban, heat stroke. Ang kalaban, magkasakit kayo. Hindi na kayo makapagtrabaho kinabukasan. Alalay lang. Hindi pwedeng sagarin ang katawan. Kumuha na si tatay ng dahon. Ang very social nilang plato dito sa kabundukan. Diba? Yan ang plato nila. Mamahalin niya mga kabayan. Wala kayo niyan. Sila lang ang meron dito. Dahil yung bata, nako, nagbukas na ng kaldero kanina. Ibig sabihin, gutom na siya. Kayo na lang ang inaantay. May hawak-hawak na ng kutsara. Ibig sabihin, nagutom na talaga siya. Ilang taon na po ito, Nay? 3. Yung isa, 2. Sabi ko na nga ba eh. Galing na umakyat. Pero ang galing nilang ang galing umakyat sa kabundukan, grabe. Kain na kayo muna. Nag-aantay yung pagkain. Nag-aantay yung pagkain, masama yung nag-aantay yung pagkain. Diyan na kayo kakain. Sige. So, ayan po mga kabayan, maghahain na si nanay na kanilang tanghalian. Dahil tanghali na po mga kabayan. Hingian na si nanay dyan mamaya. Ayan. Ang tanghalian ni nanay. At ni tatay kasama ang kayang mga apo.
Tama na po yan, Nay. Baka di maubos. Sayang. Maubos yan. Kasi wala, hindi naman masyadong Sayang. ulam. Buti sana kung ang ulam nyo ay lechon. Maubos yan. Nagkaro. Kahit nilaga lang. Masarap po yan, Nay. Natikman ko po yan. Yung mga bata, mga kabayan, kakain din yan. Kala nyo po. Wala silang kaarte-arte, mga kabayan, ng mga bata dito sa kabundukan. Kung anong ulam meron ihain sa mga magulang Hindi ka raman. Hata kutsara tanaan. hindi iiyak. Mga bata sa kapatagan, nako, pag gulay ang ulam, Magkutsara, tara, magre-reklamo. kagami na. Gusto karne palagi. Masarap palagi ang gusto. Dito yan ang special nila, mga kabayan. Oh, sige, kain na kayo. Kumain. Sige, sige po. Kakakain lang din po namin bago kami umalis kanina. Hindi ka Ayan. O, dito ka sa kabila. Bago. Para hindi ka mahirapan. Doon, anak. Do. Yan. Yan. Hindi ka. Mm. Ah, Charapa! upo. Upo ka rin, upo. Mm. Oh, Sabaw. Oh. Tapos, gulay. Unchi. Mainit. Maungot-ungot. Maungot-ungot yung kanin. okay. Yan ang mga bata. Kung anong Hanya. ibigay na pagkain, kain. Walang tanong-tanong. Walang arti-arti. Walang iiyak dahil gulay lang ang ulam. Hindi masarap ang ulam. Oh. Yung isa, anuhin mo, baka nainitan. Sagang ganyan sa bundok. Ay, nabay silita. Chili, wala nang lara. Kahit walang sili, basta magkanin. Pwede na yan. Manyaman pag may lara. Tilara. Sabayan mo nilara. Nakakaalmuranap. Yaman ang lara, pero pag nasubrahan, manyaman din ang almoranas. Huwag lang madalas. Masarap. At saka huwag masyadong maanghang at huwag madalas. Kasi baka magkasakit din sa bituka. Naopera ka pa. Kapag nanguha ng puso, ayan ang pinupuntahan, no? Doon sa tawid, Oo. kabilang bundok. Grabe, no? Yung sinusunog ng mga alta. Yung Ang layo. Yan, Yan saan kumukuha kayo ng- dadaan? Diyan kumukuha yung baboy. Pabira mo. Oo. Saan kayo dadaan? May daanan ba papunta dyan? Ngayon, sapa. Nasa tailari. So ayan po mga kabayan, sila yung mga tao, mga kabayan, na kahit saan magpunta, hindi sila talaga mawalan, no, ng asin at bitsin, no? Kailangan lagi silang may bitbit. Asin, bitsin, okay na kahit walang bigas, walang ulam, basta may asin, bitsin, pwede na po mga kabayan. Kasi dito, marami na silang mahanap na ulam. Kung walang bigas, may mga root crop sila, so okay pa din, no? Swerte na sa mga kabayan kahit paano makadala sila ng bigas. Naku, masaya na po sila mga kabayan. Swerte na po sa kanila yun. Ang importante talaga sa kanila, asin, bitsin. Yan ang sandata nila dito sa kabundukan para mabuhay sila. Para meron silang makain.
Tapos nang kumain. Tapos na kumain. Ang bilis nyo naman kumain. Ayan, pag-unsi. Wala kasing sarap yung ulam eh. Pag-unsi yung ulam, unsi lang din makain. Oo. Kunti lang ang makain. Kung may lara pa yan, ubos din sa kaldero. Ayan, 2 puno ng lara. Saan galing tubig nyo po? Diyan? Sa baba. Ah, meron kayo dyan? Doon malayo. Malayo pa yan. din. Oh, ate, malakas yung tubig yan eh. Oo, dun. Sa baba. Ah, baka yung pinuntahan natin, kuya. Kaya po mga kabayan, nakita na naman po natin, nasaksihan na naman po natin yung kanilang ginagawa dito. At naglinis sila, magtatanim sila, and then nagpahinga muna, kumain. No, katatapos lang po nilang kumain mga kabayan. Siyempre hindi tayo magtatagal dito. Tayo ay uusad tayo sa ginagawa natin dito sa kabundukan. Habang kaya ko po mga kabayan, nandito tayo habang inaantay po natin yung matapos yung pabahay natin kay Nanay Miling. Okay, siyempre bago tayo uuwi, mag-iiwan tayo na kahit papaano meron silang pambili ng bigas nila at pang ulam-ulam nila, asin bitsin at iba pa habang sila ay naglilinis, no, habang sila ay nagtatanim dito sa kanilang mga pananim. Aray, utak. O, Nanay, 2,000, 3,000 galing po yan kay Ma'am Philly ng Ordanita, isa sa ating mga pioneer sponsors na matagal na nating nagbibigay ng biyaya para sa mga kabayan natin. Muli, maraming salamat, Ma'am Philly ng Ordaneta. Salamat po sa nagbigay ng pera. Para mayroong pagbili ng bitsin pagkain. at saka asin, saka pagkain. Kate. Tama. Asin, bitsin, kape, asukal, at bigas. Oo, bigas. Oh. Masaya ba kayo sa pagbisita namin? Masaya po, masaya po. Ha? Masaya, Hindi kayo na-disturbo? Hindi po. O, pero kanina po mukhang nagulat kayo, bigla kaming lumusot, no? Parang nagulat kayo na bigla kaming lumusot na nag-ingay at na-disturbo kayo sa Hindi naman pagtatrabaho nyo. Ha? Hindi naman na-isturbo sa Hindi na-disturbo. Oh. Hanggang mamaya kasi yung pagtatrabaho eh. Ang maganda yung may interview para may interview nagtatrabaho. May bisita. Kumbaga, para makita kayo kung ano yung sitwasyon o ano yung ginagawa nyo. Oo, ganun. Pero kanina parang ayaw nyo pa akong kausapin. Nahiya kayo kasi sabi nyo, may ubo kayo. Okay lang po yun. Naintindihan naman namin yun kasi ulan, init dito, yung mga tao, ubo, sipon. Parang tumalikod kasi si tatay kanina mga kabay, si tatay Edgar kasi nahiya siya. Nakatanggal pa ng damit po mga kabay, nahiya siya kasi may ubo, sipon. Ayaw sana niya makipag-usap. Gusto niya si nanay. Parehas na naman lang dalawa. Siya kasi yung una namin nakita doon kasi nandito sa bandang ibaba. No, pero sabi ko okay lang tayo kahit may ubo, na intindihan ko kasi salitang Aita na intindihan ko. Sabi ko okay lang, walang problema. Kaya ayun, nakikipag-usap sa atin. Kaya sa susunod tayo, di bale pagbalik namin baka makabili kami ng guantes, no, kasi ang hirap. Oo. Hindi biro mga kami, tuwing bunot niya, kinakapa niya, tapos bunot din siya sa mga tinik na bumaon doon sa palad niya, sa mga daliri ng kamay niya. Ang hirap nun. Bunot, ganun din kapa sa kamay, bunot din sa mga tinik-tinik. Ang hirap nun, di ba? Oo, Kasi hindi mahirap. pwedeng bungkalin o gamitan ng asarol o pangtabas kasi matatamaan yung luya sa ilalim, mapuputol imbis na tumubo na nabuhay na din sa ulan. Pag tamaan ng asarol yon, baliwala na naman, panibago na naman, mamamatay. O di ba? Kaya sakripisyo sa pagbubunot gamit ang kamay lang na walang guantes. Okay lang sana may guantes, hindi matutusok yung mga tinik doon sa daliri niya. Aray ko, arakudo. Malaking arakudo yan. Pag silula na ang Arakadi! Nahapag. Pag silula na ang Arakadi! Nahapag kinabiday. Tanig ka na nining. Naku,
Delikado, nananabas pala tong apo mo. Nananap. Oh, ayan, dumugo, oh. Matalas yan eh, sobrang talas yan eh. Ginagamit kasi sa puso yan eh. Nagamit sa Diyos ko. Okay, sige, dito na kami ha. Oh. Ano po yan? Pang ano po niya? Oh. Gamot? ang gamot yan para hindi lumabas yung dugo. Oh, pwede pala mga kabayan. Ah, ito, Bi, No, tara. Oh, dali. Dara ka, tinapay oh. Oh, tinapay. Kanya. Dali na. Yay! Nahiya pa. Abi, tinapay. Tinapay. Oh, sige na, kunin mo na. Kumi na. Nakataga ka lang. Oh, ito na sa'yo, oh. Yan. Huwag mong pakainin yan. Oh, ito nahiya kasi mga kabayan kasi Oh, ito ha, mga candy, oh. Candy. Kunin nyo na lang dyan ha, mga tsokolate assorted na yan. Oh. Yan. Para mamaya iiyak kayo. Sakit ang ngipin nyo ha. Oh, sa inyo lahat yan. Para sumakit ang ipin. Oo. Kasi lahat ng mga bata na meron na mapupunta natin mga kabayan, pag may mga bata, binibigyan natin, may mga dala-dala tayong candies, mga chuchu, something para sa mga bata. Salamat. Salamat! Oh, sabi mo salamat. Sabi mo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.